Tingnan nyo po yung mga baboy namin dito. Andyan sila sa ilalim ng mga niyugan, no? Wala tayong kulungan na kailangan para sa kanila. Dahil pagka ganito po kalalaki na ay talagang matibay na rin po sila. So ayan. So ayan yung mga inahing baboy. Doon sa unahan meron din. Actually meron kaming kulungan ng baboy. Ayan yung kulungan ng baboy namin. Pero ang laman naman yan ay yung palakihin. Ito, pakita natin, daanan natin yan bago tayo pumunta doon sa unahan. Nandun yung iba, oh. Sa ilalim ng niyog. Nakatalian sila kasi magkaiba po sila ng group. Magkasama po, halimbawa magkapatid, walang problema kasi hindi sila nag-aaway. Eh kung magkaiba po ng group, eh madalas yan ay nag-aaway. So ayan po, yung mga palakihin natin nandito. So ito yung mga biik. So sila na yung natira, mga naibenta na natin yung mga kasama nila. Ito yung mga naiwan, pinapalaki natin hanggang pang litsuni naman yan. So ayan yung ibang mga baboy natin. Andun sa unahan. Yan po, oh. Sa ilalim ng niyugan lang. Pagka mga malapit na mga anak, yun po, meron na silang kailangan lagyan na natin ng bahayan. Kasi pagka nababasa sa ulan po, yung mga biik nila, yun yung delikado. Pero pag ganitong kuwan po, ay walang problema. Kasi ito gusto nila lagi may tubigan. Ayan, oh, maputik. Maputik. So dito, meron silang space. Ayan, ito yung putikan, nilalagyan din namin ng tubig yan pag sobrang init kasi po nagkuhan sila dyan, nagalub-lub sila sa mga tubigan. Ito pa, ito yung barako namin, large white, lahing large white to. Ang tatay nito large white, tapos yung nanay nito mix lang din, mixed breed o mistisa. Ayan yung mga baboy, oh, sa ilalim ng mga punong kahoy. Yan, nakatali lang yan dyan. Ayan, ang lalaki po nito. Yan, ang lalaki po ng mga inahing baboy na yan. Yung iba, ito. So pansin nyo, yung mga dumi nila, yan po. Ito yung tuyo. So fertilizer na yan dito sa mga puno din. Ayan, yung isang inahing baboy natin. Diyan lang yan sila, sa ilalim ng mga puno. Ito pa. So lahat sila ngayon, walang mga biik. Yung mga biik kanina, yun lang yung nandun. So, ang karamihan sa mga baboy natin ngayon, may mga buntis, meron ding mga kakaawat lang, nabenta na yung mga biik. So yan yung status ng mga baboy natin. Tapos dito, sa unahan, nandito naman yung mga kambing. Yan, umuwi na sila. Tapos may manok dun sa ibabaw. Yan po yung manok. O, yung mga kambing natin. Yan. Iba nandun, tulog na, higa na, oh. So kanya-kanya lang to silang bahayan, magkahiwalay sila, meron din doon sa kabila. So dito naman yung iba, tapos yung iba nandun sa manukan. Ito yung mga kambing nating iba. Yan po. Oh, hello. Ito yung isang grupo pa ng kambing, oh. Ayan, nauwi lang sila ng kusa dyan pagka hapon na. Tapos pag araw naman, lalabas na naman yan sila. Yung ibang kambing nandun sa kabila naman sa may manukan. Punta natin yung manukan. Ito yung bahay ng, yan yung bahay ng baboy. Tapos dito, kahit hapon na, maingay, may tumutunog pa ring insekto. Nag-ano yung mga insect ngayon, ah. Gangis kung tawagin sa amin yan, yung ingay na yan. Overtime sila. Overtime sila ngayon, oh. Pagkaingay. Ayan. So yan yung tunog dito sa bukid. Ayun, meron pa tayo itong inahing baboy sa ilalim ng star apple. So yan ang advantage niyan pagka may nangalaglag na mga bunga ng star apple, kinakain dyan itong baboy. Hello, Dick. Oh, ayan, oh. Laki rin po niyan, oh. Oh. Laki ng mga baboy natin na ngayon, oh. Ganyan lang yan. Yan yung nakasanayan nilang buhay. Pag nilagay mo sa kulungan yan, mukha silang may sakit. Kaya kailangan nandito sila sa ganito. Hindi lang sila pwedeng pakawalan na sama-sama no ibang baboy kasi nga yun yung problema, nag-aawayan sila. Lalo't hindi sila magkakasabayan na lumaki, hindi sila magkakapatid. Oh, laki niyan. Tapos yung mga kambing natin nandun sa unahan. Dodik.
Ito. So ito yung bahayan ng manok naman. Ayan yung bahayan ng manok. Oh. Yung mga kambing natin dito. Nandito naman yung iba umuwi. Diyan sila nakikitira. Oh. Tapos may gansa rin tayo dito. Ayan yung mga kambing oh. Tapos doon sa unahan, andyan yung mga manok. O, try natin pumasok doon. At yung mga manok natin, nauwi na rin po sila ngayong gabi. Yung iba, hindi pa naakyat ah. May pabo rin tayo dito. Oh, laki na ng lalaki pabo dito oh. Bilis. Yung iba po, andyan oh. May bahayan sila dito katabi. O, kala na papakain ako sa kanila. May bahayan sila dito. Pero mas pinipili pa nila dyan sa ibabaw. Ayan po oh. Oh. Pabo, manok, nandyan. Dito sa Madrid de Cacao, ayun oh. Parang mga ibon. Ganyan sila paghapon na. Medyo makulimlim na po dito na ngayon dahil ngay padilim na. Oh, nandyan yung mga manok natin sa ibabaw ng mga puno. Oh, doon sa labas meron din. Oh. Ayan sila oh. Yung iba naman ito, hindi pa pala nauwi oh. May pauwi pa lang. Kasi konti pa lang yung mga manok nandito eh. Yung iba, nandun pa sa galaan. Ayan. Tsaka isang baboy ko po na gagawin siya ng inahin doon sa kabila oh. Oh. Bininta ko sa kapatid ko. Oh, siya na yung nag-aalaga nito. Laki na oh. Ah, mas nauna siya lumaki doon sa isa. Mas malaki siya doon sa isa yata. Yung nandun sa lote. Oh, dalawa kasi to yung papalakihin ko sana gawing inahin. Eh yung kapatid ko gusto niya rin mag-inahin kaya sa kanya ko bininta to. Ibang manok naman nandito po sa Mangustino. Ayan, kaya pala kunti lang doon kanina. Ayan oh. Ayan na, ibabaw. Diba po, ayan. Namunga yung Mangustinong manok. Ayan, meron pa doon sa ibabaw. Medyo madilim na, di na makita. Oh, tataas oh. Parang mga ibon dyan oh. So yan po yung mga manok natin. Kahit na may mga housing naman sila, mas pinili nila dyan sa ibabaw. Oh, mataas yan. So yan, padilim na rin po dito sa amin. So yan po muna yung update natin mula dito sa mga alaga natin. At muli po, maraming salamat po.